Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius mula December 16 to 31, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, pwede baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong ma-pick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon, at Rising Sign kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Kung hindi man mag-resonate sa inyo itong reading, edi i-adjust na lang ang video. Okay? Base dito sa mga deck na to. Ito yung deck 1, 2, 3. Okay? Kasi itong mga to, iba-iba scenario. Hindi sila dikit. Minsan dikit, pero madalas hindi. So, ang bida natin ay lalaki. Single siya. Okay? Whether kayo mismo to, ito person nyo, kakilala nyo, single. Na lalaki. So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon. Single, byudo, ex. Okay? Ex to. So, ex-boyfriend, ex-husband, o pwede rin naman tumama to sa babae. Kung ang ex niya ay masculine, paano ba? Pwede rin tumama to sa babae. So, ito yung ex niya. O, yan. Basta na yun. Anyways, may new romance na paparating, Kaya lang, natatakot siyang magmahal ulit. Kaya ito, confused siya. Hindi niya alam kung tatanggapin niya ba itong blessing na dumating about new romance o hindi. Hindi siya makapag-desisyon. So again, may darating sa buhay ng taong to. Someone new. Ngayon, since 3 minutes lang to, bala ko sanang maglagay pa, pero wag na. Wag na lang pala. Dahil hindi ako pwede magtagal. Dito na lang. Playing cards tayo. Oh. So, meron tayong Jack of Diamonds at 4 of Spades. So, ano to? Jack of Diamonds. Well, for some reason, mabobroken hearted yung iba sa inyo. Hindi naman literally dahil niloko sila sa relasyon. Pero in general na lang. Okay? Kasi may dito parang pangako na hindi matutupad, sad to say. Pero, kung pupunta tayo sa worst case scenario, baka mawalan ng pera yung iba sa inyo, manakawan, o mag-cheat yung partner. Ang ending, separate. Yun yung worst case scenario. And wala akong makitang good sa part na to.
Anyways, kuha tayo ng iba, di ba? Pero maganda kung i-clarify natin sino yung tatamaan ng worst case scenario. Maaaring manakawan ng someone na mas bata sa kanila. O ng sarili nilang relative. Oh my God. Yun yung unang scenario, di ba? Pangalawa, cheating na to. Magse-separate o separate tayo sa cheating. Ito yung possible partner o yung mananakit na lang. Ito yung taong mananakit sa buhay nyo. Whether ito yung partner nyo o someone else. Mag-ingat sa Leo, Pisces. Isa sa water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Ito ibang senaryo. Ay, Diyos ko po. Maganda to. Diba? Ace of Hearts. Kaya lang, partneran ng Three of Spades. Basta Spades, problem yan. Ito, cheating yan eh. New romance cheating. Yun na yun. Yung sinabi ko kanina sa unang spread nung playing card. Umuulit lang na possible nga third party situation, yung cheating. Parang confirmation lang. Ito, tingnan natin. May iba naman. Pero dito sa case na to, in general na kasi to eh. Kasama pati friends. Betrayal, kaloka. In general na. Kasama friends. With a relation of friend. At least friend. Hindi kasama yung relative. Pero dun sa una kasama relative. So, lahat-lahat na, di ba? Pero, ay, ito na ba? O, dito na tayo sa 4 of clubs. 7 of clubs. Ano to? Ganon din. Pero more like tama siya sa nagtugtong lang para pares lang sinasabi nito. So paano? Friend kasi yung salarin eh. So malaki yung chance na yung betrayal manggagaling sa relasyon, friend. Malit na percent yung relative. Kasi muulit lang siya eh. Yung third party nga ng iba sa inyo, ka-workmate eh. Pero sa good side tayo. Siyempre, doon naman tayo sa good side. Diyos ko, sakit na ulo ko. So, doon naman tayo sa good side. Doon siya papalo sa nangyayari na. Nangyayari na tong cheating in general, betrayal in general. Na para bang malalampasan nyo rin yan. May kapalit ang lahat. So, kung lumuha, sasaya naman. So, ang kapalit, malamang-lamang ay good opportunity sa pera o business o career. Pero mag-ingat sa opposite sex. Yun yung advice. Ngayon, punta tayo dito. Pang masasabi nito. Ito na naman. Laging lumalabas tong go with the flow. Kahit anong
Balasa ko. Mula weekly reading hanggang dito sa bi-weekly. For this time, fertility. So, ang dating sa akin, ito yung advice sa 2 weeks na to. Mag-go with the flow lang. Kasi who knows? Kung mag-go with the flow lang, may something new na maaaring mangyari. Kasi, more like new beginning na to. So, usually, ang fertility, di ba? Pag nanganak, blessing nga daw yun. Pag nabuntis, nanganak. So, who knows? Kung mag-go with the flow, doon darating tong blessing. Anyways, hanggang dito na. Ay, wait lang. Masyadong maikli yung video. Dagdagan pa natin. Dagdagan pa natin ng 4. Okay? Bago ko totally mag-end. Ito, acceptance, joy. Oo. So, ang dating sa akin, sa 2 weeks na to, ayan, darating ang joy. At i-accept nyo to, syempre. Asahan natin na darating talaga tong joy. Kaya sabi, accept. I-accept ito. Dahil deserve nyo naman maging masaya. Oh, strength. Itong last spread natin. Oh, strength. Love. Be strong sa topic ng love life. Yan ang dating sa akin. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.